Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Okay, good afternoon sa inyong lahat. Pasensya na kayo kung bakit ngayon lang ako nakapag-live dahil kanina biglang nag-brownout out. No? Kasi actually ikatlong araw na ngayon na suspended ang mga klase dito sa amin dahil sa tropical depression. Kaya ngayon, kanina, ito nga, papatay-patay pa yung kuryente, no, ha? So, yung kuryente natin na mamatay-patay, bigla-biglang, actually, pang-apat na balik na ito ngayon. Simula pa kayo na madaling araw, pang-apat ng balik ngayon. Sabihin na namamatay-patay talaga yung kuryente at wala akong magawa doon. Alangan na pero balang araw, pag nagkaroon ako ng powers, gagawin ko ang bahay na na hindi nagbo-brown out. No? Okay. Hintayin lang natin na na makuha lahat ng kaibigan ko yung Dragon Balls. At i-wish natin na hindi na mag-brown out dito sa ating office. Okay. Ating yung mga Dragon Balls para hindi na mag-brown out dito. Okay, so basa muna ako dito ng mga chats sa ating sa ating WhatsApp natin para mapagbigyan ng pansin. Okay, tingnan natin ha. Sino mga nag-message sa akin dito? Okay, from 9525. Sabi ni 9525, good evening PPP team. Di po ba sa kumpisal di kailangan detalyado? So ask ko lang po kung pwede bang sabihin na lang halimbawa na nakasala ko ng sloth, greed, envy, and so on. Okay lang ba yon? Salamat po sa sagot and God bless. Hindi po okay yon. Yan, Straight to the point! Live! Hindi po okay yon. Alam nyo kung bakit? Nalala ko sa Alexander sa tanong mo. Sa Alexander dati, nung siya ay nagkumpisal, tinanong siya ng pare, ano yung kukumpisal mo? Sabi niya, lahat ng aking kasalanan. Ano nga yung kasalanan ikukumpisal mo? Yung lahat ng mga kasalanang nagawa ko, lahat yun. Alin nga? Sabi pa rin niya, yung lahat nga ng kasalanan ko. So, hindi ka sincero sa iyong pagkumpisal. No? Kaya pag nagkumpisal ka, dapat talaga sincere ka. I-detalye mo hanggat maaari, detalyado mo dahil pag hindi mo na i-detalyan, hindi luluag yung pakiramdam mo. Parang may nakadagan pa rin sa dibdib. Mas maganda na ilabas mo lahat. Halimbawa, may kabit ka. May kabit ako. Lagi kami nagkikita doon sa motel. Tapos, ang ginagawa namin doon, nag-uusap. Tapos naghahalikan. Then naguhubaran. Then ito detalyado mo lahat. No? Detalyado mo lahat, maaari detalyado mo. Nagsinungaling ako, anong sinungaling na ginawa mo? Sinabi ko doon sa sa may-ari na manok na ninakaw ko, hindi po akong kumuha. Nakita ko lang po may taong tumakbo doon, pero totoo ako yung nagnakaw. Talagang detalye mo sabihin na nagsinungaling ako. Hindi ganun. Sabihin mo lahat para ma-detalye ng tama yung iyong kasalanan. Kasi pag hindi mo na-detalye yan, parang
Hindi ka sincere sa iyong pagkukumpisal. Okay, so pinyo po tayo, no? At mamaya-maya ate patulogin si Diban mamaya mga alas 2, no? Kasi kailangan natin na gawin ito. Dahil kanina nag-brand out ako nakapag-live. May tumawag si ate Nanette Meloda. Hello? Hello? Sino to? Si... Telepon ba ni Father Darwin? Hindi, Jando to, te. Hoy, Father Dado, gising ka na. Nagkahapon. Sorry ha. Tinext ko si Sister Nonette. Hindi siya sumagot eh. Hindi mo pa siya pwedeng i-text na nag-text ako. Sige, try ko ito sa kanya, te. I-try mo ha, para mabasa niya. And then, kasi parang pumayag na itong asawa ko, pero ang layo-layo pala ng Lourdes dito. Pero gusto ko talaga makita si Father. Oh? Sige, te. Pakitext mo ha. Sabihin Oo. mo yung pangalan ko para sagutin niya. Salamat. Bye-bye. Sige, te. So, ano natin sa Tinonet muna. Tinonet. Pero ba kami na Tinonet? Tingnan ko lang ha. Nonet. Ayun. Na ay nag-chat ni mo. Nanette Meloda ang ngalan. Maybe sa Viber. Sa ano din, Messenger. Sa Messenger. So, ako nang itiksan si Tinonet. Madali niyan bolo. Yan. Okay. So, proceed po tayo. Kala ko ano. So, yung ating tuloy yung pagbabasa ng mga chats dito na hindi na pagbigyan natin kasi sobrang dami talaga nagme-message sa akin, hindi ko na mabasa yung iba. 6211, maaari bang binyagan na ako kasi birth ko RC man ang nakalagay. Maaari bang nabinyagan na ako kasi birth ko RC man ang nakalagay? Birth certificate, may RC? Paano nangyari na ang birth certificate mo merong RC? Medyo problema ito kasi iba yung birth, iba yung yung baptismal certificate. I-double check nyo po ito. Sino to si Rob Scorpion. Thank you sa sagot mo sa WhatsApp. Okay, ito si sa WhatsApp pala tumawag yun. Si Rob Scorpion. Okay, no, 6211. Yun ang sagot ko. Kailangan i-double check mo yan kasi pag-aalala ko kapag kapag birth certificate mo wala pa yung yung religion mo, wala pa yan. Baka religion ng mama mo, ng papa mo nakalagay. Sa religion mo wala pa yan. Pwede, bro JD. Bro, parang batang di napangaralan ng magulang katalakayan, hindi makaunawa. Bro JD, mambubisit na lang yan. Wala namang may sagot na maayos. Sabi nila, no? So, ito ay kanila. Sabi niya, baka type error po, bro Jando. O yung anak ko po naglaro, sorry po. Yung naglaro yung anak niya. Jando, as kunta ko bro, unsa to nga verse mabasa mamatay hukman dayon ng kalag nato. Hebreo 9:28. Tingnan natin, no, para ma-double check natin. Hebreo siguro yon. Hebreo 9:28. 27. Okay, sabi 7:27.
itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Iyay ka. Nawala. Okay, no? Yun ay nandito sa ano natin. Okay, so basa lang ako saglit. Yun ay dahil sa late na masyado. Wait lang ha. Okay. So maingay cellphone ni Divine. Ano to tayo ha? Ano ba to? Wait lang ha. Payuhan niyo po kami. Wait lang. Ano to? Hello po, Brother Jando. Ako po ay masugid na taga-subaybay ng inyong punto por punto. Matagal ko na po kayo gusto makausap, pati si Bro Wendell or Father Darwin. Ano ba yun? Ano ba naman namin naliliparang ngayon? Pumasok pa sa bibig ko. Tubig. Iyak. Ano ba yun? Yung bibig ko na pagkamalang kuweba. Okay. Taga Cabanatuan City, Nueva Ecija po kami. Ako po at ang aking asawa ay narito sa abroad at nahihirapan kami sa problema kinakaharap sa ngayon. Meron po kasi kami problema mag-anak, masyado na po magulo. Payuhan niyo po kami at sana makapunta din kami sa inyo para makapag-deliverance kay Father Darwin. We need counseling and prayers po. Dati po kasi lagi kami nagpapaalbularyo, pati anak kong bunso kapag may sakit. Nagpapaalbularyo parate. Ngayon matanda na siya at nakatakda na mag-asawa pero parang may retaliation sa buhay niya. Sobrang magulo po. Please acknowledge po kung kayo po si Brother Jando. Nag-screenshot ko po ang number niyo po sa page ng punto por punto. Okay, tingnan natin. Yes po, sagutin natin ito. Yes po. Ako ito. Parang si Donna. Kuya, huwag ako. Okay. Ito pa. Hi bro JD, can you give me the link? Nabigyan na pala. Nasagot na pala ito. Okay, magandang gabi Brad D and all civil wed who's not legally separated, doing cares, any chances that we are separated to go to hell? Daghang salamat bro sa pagtubag. Wait lang ha. Magandang gabi bro D and all civil wed who's not legally separated. Doing cares, any chances that we are spared to go to hell? Buhay pa ba partner? Buhay pa ba partner? Wait lang. Buhay pa ba partner? Paano kaya natin to, ano? Pwede tawagan. Okay ba ba to? Huwag na lang. Mag-reply lang siya. Ay, nag-reply nga. Buhay pa ba partner? Okay, nasa live ako ngayon. Tanungin ko si Romer. Okay, natin tanungin sa Romer. Tayo kay Bali Romer. Ayan. What?
Nani mo ang pun. Nani mo ang pun. Wala na ako ang pun. Ako na akong putro. Ha? Tubig. O, hanggang ano lang ako ha. Hanggang 2 PM lang ako dahil si Divine. Tulogin ko pa. Tawagan ko si Buddy Romero. Hello? Bro. Hello bro. Ay. Oh, may tanong Ay. dito bro. May tanong dito. Sabi dito, magandang gabi bro, day and all. Civil wed who's not legally separated, doing cares. Any chances that we are spared to go to hell? Pakisagot, brother Romer. Civil wed? Civil wedding sila. Naikasal sa civil, pero not legally separated. Hindi sila legal na hiwalay. Pero nagsasagawa daw ng cares. Any chances that we are spared? Meron bang pag-asa na sila ay may ligtas na sa apoy ng impyerno? Ganito po yan. Kung civil wed po kayo, tapos na-practice kayo ng cares, may kulang. So, kailangan po talaga magpakasal sa simbahan. Kasi pagka hindi kayo nakasal sa simbahan, nag-practice kayo ng cares, magiging useless po yan kasi isa din, una, kapag ka nagkumpisal po kayo, hindi po kayo mabibigyan ng absolution. Tapos, pangalawa, kasi hindi kayo nabibigyan ng absolution, kasi kung wala kayong plano na magpakasal, wala talagang absolution mangyayari dyan. Pero kung kapag may plano kayo next month, mga ganyan, for example, nagkumpisal kayo ng November 1, tapos ang plano ninyo na magpakasal, November 30, so bibigyan kayo ng absolution yan kasi meron kayong plano. Pero as long as wala kayong plano, walang absolution ang mangyayari. So yung mga cares na ginagawa ninyo, magiging useless lang po. Isa din kapag for example, meron kayong mga sacramentals, yung exorcism oil, water at saka salt. Nasa canon law po natin na once na yung isang tao nasa mortal sin or wala sa disposition, once na nagagamit kayo ng mga sacramentals, wala po yung epekto. Kasi nasa disposition po ang nasa disposition po nagdedepende yung kabanalan ng isang bagay. Hindi naman po pwede na kapag may mortal sin kasi hindi po yan mag-e-epekto. Importante po talaga yung kasal po dito. Kasi kapag civil wed lang, nasa pa po tayo, nasa mortal sin po tayo, nasa yung delikado po na kasalanan. Kapag wala kayong repentance niyan, for example, wala kayong plano magpakasal tapos namatay yung isang nasa Diyos na po, nasa kamay ng Diyos na po ang niyan, nasa kamay ng Diyos ang lahat ng mga desisyon. Pero pagka ganito, may plano kayo na magpakasal, tapos may plano kayo na magpakasal, tapos for example may namatay, may kapatawaran po kapag depende po yan sa puso ninyo. Kasi may plano na kayo pero pagka walang plano, delikado po yun. Kasi nasa mortal sin po tayo niyan. So, dapat po na pumunta tayo sa sakramento kasi yan po ang pinaka-importante sa lahat. I-process ninyo. Madali lang ang pag-process niyan. Kasi nakasal na kayo sa civil, so wala nang konti na lang ang kailangan na meron na kayong seminar meron na kayong seminar doon sa government, lahat magkuha kayo ng wala na, konti na lang ang konti na lang ang mga requirements. So kailangan po talaga na makasal tayo sa simbahan kasi yan ang binigay ni Kristo sa atin yung makapasok ng sa langit, kasi para yung couple magiging isa. Kasi kapag wala kayong kasal, hindi pa kayo isa niyan. Nasa sakramento po talaga, sa kasal, ang pinaka-importante. Nandun po, kasi mahulog po yan na yung, anong tawag niyan sa yung sa
kasalanan na yan kasi walang pahintulot sa Panginoon na merong sex, yung union, yung sa bawal po yan, may kasalanan po tayo niyan. So, ang lang po namin, ang ini-empower po namin yung mga yung mga couple na walang sakramento na lumapit talaga sa sakramento. Kasi yan po ang doorway ng demonyo kung bakit makapasok sila sa buhay natin. Hindi man directly, indirectly, pero yan po ang pinaka-ordinary attack ng demonyo. Mas delikado po yung ordinary attack kaysa atake ng demonyo na maposes. Kasi ang dami dito naposes. Hindi yan ang delikado. Kasi kapag ka naposes yung iba constant yung nila, yung puso nila na mawala sa ng demonyo, sa mga kamay ng demonyo, nag-practice sila ng kasi kumpleto sila sa sakramento. Ang pinakadelikado po yung ordinary attack ng demonyo kasi kaya nga doon sa Catechism, one mortal sin can lead you to hell. Yun po, kapag namatay yung tao, wala sa grasya, wala sa nasa mortal sin, kayang-kaya po na mapunta tayo sa impyerno niyan. Kaya nga po delikado. Kaya nga ang turo ng simbahan, ito po ang turo ng simbahan. Punta kayo sa sa sakramento, magpakasal kayo. Nag-practice naman kayo ng care. So, kung nakapractice kayo ng care, how much more sa pagpapakasal? Brother Romer, bakit hindi nyo sabi niya dito, wala siyang planong magpakasal kay niduwa man lain og team. Niduwa og lain nga team. Sino yung lalaki? Yung babae siguro. Yung lalaki siguro. Yung lalaki. So, babae na tatanungin. Yung lalaki. So, pag-usapan, may anak na sila, bro. Ha? May anak na sila. Chat puti kung may anak na ba? Kung meron na ba kayong anak? Yan lang typing pa siya. Opo, ang lalaki, may anak na ba? Naanay anak. May anak, brother. So, ganito yan po. Kapag mayroon na pong ibang team, naglaro na po, tapos walang plano siya na magpakasal, walang plano na bumalik sa inyo, so ikaw na po ang mag-decide. Hindi naman yun pwede na magpakasal kayo, tapos meron kayong yung kalaro, yung asawa ninyo. Hindi man po pwede kasi ang nakapag-unite ng kasal ay yung will ninyo dalawa. Hindi naman yung pwede i-force. So, kapag meron siyang iba, tapos ayaw na niya, wag na. Hindi yan pwede. Hindi yan pwede na magpakasal. Pero kung ikaw, nag-practice ka ng cares, pwede po. Hello? Kung wala signal pa di Romer, nasaan kaya ito? Saan kaya nagpunta ito? Siguro nasa Tagbilaran. Wala signal. It's either nasa Tagbilaran o biglang na shutdown. Nawala na nga. Okay, nawala na yung ni Brother Romer. So, atin try tawagan ulit, no? Baka there's something wrong. Okay, tawagan. Baka Hello, bro. Nawala. Nawala. Sige. So, ganito po yan. Separate na pala kayo doon sa yung sa husband mo kasi merong ka-team. So, ang gagawin ninyo kasi nag-practice kayo ng cares, pwede po mag-practice kayo ng cares. Idulog niyo po sa pare yung yung mga problema ninyo, tapos ikumpisal niyo, tapos ilang years na kayo na nag-separate kasi hindi naman yan kasal pala doon sa doon sa simbahan. So pwede ka po, mabibigyan ka po ng absolution, mabibigyan ka po ng sakramento sa yung sa pagtanggap ng Eucharistia as long as wala kayong contact sa partner mo kasi kaya nga nagkahiwalay. So ganun po, walang problema po na mag-practice kayo ng cares. Importante po 'yon. Tapos
kung meron man siyang responsibilidad sa iyong anak, kung nagbibigay pa siya, pwede naman tanggapin mo. Pero kung wala na, kung meron naman kayo na plano na magpakasal sa iba, tapos kasi civil lang, asikaso niyo po yung civil wedding niyo kung ano ang ang pinaka-proper po talaga na gawin na walang visa po yung sa civil ninyo, pwede po. As long as wala na po yung lalaki sa buhay ninyo, mag-practice kayo. Walang problema yan. Kung mayroong lalaki na dumating sa buhay mo, pwede ka makapag-asawa ulit. Hindi naman ulit makapag-asawa kasi hindi naman kayo kasal sa simbahan. So, ganun po ang gawin ninyo, sister. Bro? Okay, thank you sa iyo, Brother Romer. So, wala na siyang response. Okay. Malamang na okay na yun. Okay na yan, bro. Sige, thank you, brother. Thank you. Sige, bro. Thank you. Sabi niya, thanks, bro, JD and Romer. Ayun, yun ang reply niya. Thank you po. Okay. Thank you, God bless. Yan ha. So, kung kakailanganin ko si Romer, tawagan ko lang siya. Available siya dito. Okay, so malapit ng 2:00. So basa muna ako ng mga comment section ninyo. No, baka merong diyan, merong sabadisa diyan na gusto may pagtalakayan. Siguro na lang bukas, no? Dahil ngayon, malapit na 2:00, tutulugin ko pa si Divine. Pag tinanggap ko talakayan ngayong umagang ito, ngayong tanghaling ito, abutan na naman tayo ng 3:00 dito, 4:00. Okay. Cham Fernandez, magandang hapon, bro JD. RL Naret, RC, katong kontra sa Pepsi. Katong kontra sa Pepsi. Bito wala ni RC karon. Ano ka bantay? Sa una. Oy, napato isa, Pop Cola. Naalala ko yung isang joke, pina-commercial siya. Ito, Pop Cola, sabi mo, maganda yung niya. Yung promo niya kasi yung ilalim ng tansan may P. Tapos kung meron kang O tsaka isa pang P, pag na mo yun, dali mo sa panel, meron kang premyo. Nalala ko yun dati, nasa Manila kami noon. Kinukolekta namin yung Pop Cola kasi yung ilalim ng tansan niya may letter P at kadalasan ang daming P pero bihira lang makita yung O. Kaya dami namin Pop Cola na bili noon. No, baka sakali nakabunot ako ng O. At nang ako nakabunot ng O, dalhin ko sa panel ay meron talaga mga giveaways na binibigay. Pero may isang joke na pina-commercial daw, sabihin mo, ang sarap ng Pop Cola. Ang sarap, yun lang. Sabi niya, ang sarap ng Pop Cola, parang Coke. Ay, hindi tinanggap. Oy, pinutbol ka agad. No? Meron pa Pop Cola, meron pa ibang Virgin Cola, meron din yun. Si Rafael, nung pinagbubuntis si Rafael ng kanyang nanay, kada tapos ng kain, Virgin Cola, yun, laki ng bata. Nang iniluwal na si Rafael, kasi hindi niya gusto doon sa loob ng ward kasi mainit. Doon kami sa sala ng emergency hospital sa Ozamis. Malamig sa sala Doon niya gusto matulog. Pero sa loob ng ward, ayaw niya, mainit daw doon. No? Electric pan lang nandoon. So, doon kami sa sala, nalalamigan siya doon. Ngayon, may mga pasyente na nandoon lang sa gilid ng madadaanan. Kaga ko si Rafael, sabi ko, halate, ang liit ng bibi mo, te. Sabi naman niya, nung liit, yung sa yung malaki. Ha? Sa akin? So, ginawa ko, yung mga bibi doon, pinagtabi-tabi ko si Rafael, tinatabi ko dyan, laki nga. Laki nga. Ayun, talagang malaki si Rafael. Ang reason nun, Virgin Cola. No? Jag moves, maayong hapon po dyan do sa tanang mga kapuntos. Ay, kauntos. Kauntos ito sa straight to the point, watching from Jensen City o Jensen. Regards ako doon sa, sa Don Petok na couples. Okay, Arlene Menyoza, mayang hapon bro, watching from Cebu City. God bless sa tanan. RL Naret SDA sa demonyo ampo. Ipin Kazanera Izenia, no audio brother, no audio. Ay, wala audio.
Ha? Na mo audio god. Kau yun, no? Okay, Elma Poras Compo, hello po brother. So online lang ako nagpa-bless ng mga oil, asin at tubig. Nasa Manila po kasi ako. Salamat po sa sagot. Okay, walang problema yon. De La Torre Victor, totoo ba yung chat GPT gi-acknowledge si Father Darwin? Ha? Hindi. Chat GPT, yung mga information niya, yung mga mga 5 years before. 5 years before. Doon siya kumpleto ng information. Pero sa mga moderno ngayon, halimbawa, nahuli na ba si Kibuloy? Wala siyang alam pa doon kasi yun, bago lang yun. Hindi siya updated. No? Yung mga nakaraan, kung doon ka kukuha sa history, sa mga nakaraan, alam na alam niya yun. Or sa bago, gaya ni Julito Daego. Si Julito Daeg. Kasi, nalulugi siya sa ChatGPT. Sabi niya, huwag kayong maniwala sa ChatGPT. Tanungin ko ChatGPT, ha? Is John Doe a member of the Roman Catholic Church? Anong alam ni sa akin ni ChatGPT? Para silang sinasadya nila na gawing posible ang imposible. Hintayin mo dumaan ng 5 years, masasama yung pangalan ko dyan. May kilala yung pangalan ko niyan. Okay? So ito naman tayo ngayon si Montejo Berjando, si Lolo Meta, CFD siguro ni si Father D. Kaila hod na ta si Bacalares, wala na ilhe, ha? Kent Albert Eran Lumokso Berjando. Unsa gani nga mga referensya sa pagpamatuod sa tinuod nga simbahan? Unsa nga referensya? Pagpamatuod sa matuod nga simbahan, daghan referensya, oy. Daghan referensya. Paila sa matuod nga simbahan. Gusto ka usa lang nga nasa usa. Nasa usa ang usa ka referensya. Naata na. O rita sa The New Book of Knowledge. Na diya tanan. Tatanawin niyo, ha. Kita ko sa inyo. Okay, dito tayo sa The Book of Knowledge. Dito tayo sa Encyclopedia. Maghalungkat. Encyclopedia. New Book of Knowledge. Ito. Ito, kompleto na ito eh. Yan o. Kompleto na siya. The New Book of Knowledge, Encyclopedia, Volume 16, page 161. Sabi, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. So, nasa kanya na ang prueba na ang Roman Catholic Church nagsimula ang kanyang kasaysayan sa upper room sa Jerusalem almost 2,000 years ago. Pangalawa, about 120 persons were gathered there. Mga 120 lahat sila. Ating basahin sa Bible yan. Gawa 1:15. Sabi sa Bible ganito. A few days later, there was a meeting of the believers, about 120 in all. And Peter stood up. To speak. About 120 in all. Tugmang-tugma sa sinasabi dito, about 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ. Eto, so followers of Jesus Christ, ibig sabihin, sila ang tunay na iglesia. Nasa isang referensya lang yan. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as a society that Jesus founded. Tunay na iglesia ba ang Katoliko? Yes. Bakit? Si Kristo ang founder nito. Paano naging tunay na iglesia ang Katoliko? Dahil si Kristo ang founder nito. Walang ibang rason. Sabi nila, hindi pwedeng maging maging tunay na iglesia kasi ang dami mga karumaldumal na ginawa sa loob ng iglesia Katolika. Ay, hindi naman yun ang pagbabatayan eh. Ang founder. No? Kaya nga ako nagbay sa Katoliko dahil sa founder. Ayan. Okay, so
Basa ulit ako rito ng ating mga comments. Okay, sabi naman ni Kent Albert Eran Borjando, saan natubag na? Kent Albert Fran Lumukso. Sabi niya rito, wait lang ha. Maayong hapon day bro. Dodds, Mami Boz John. Ay bro, maayong hapon watching from Valencia City, Bukidnon. Ngayon lang ako naka-live kasi kanina brown out. Lagi nagbo-brown out dito. Okay, God bless Bro JD and your family. DC Cubs, what time inyong debate ni Denmar brother? Nagtanong ako kanina, hindi siya sumasagot. Pakita ko sa inyo Nagtanong ko kay Denmar, hindi siya sumasagot. Okay, ito tayo. Ipakita. Hindi siya sumasagot eh. Wait lang nga, doon po sa Denmar. Wait lang. Yan o. Yan nyo. October 23, good AM, Russia Vista, pakiset na at gawan ng poster ang debate namin ni JD Alabado sa October 23. Cargo ko ng moderator's fee ni JD. Ang bait-bait niya. Bale 200 ang i-advance pay ko. Update Russia Vista schedule poster. Russia Vista. Poster. Nag-thumbs up. Tanong ko, anong oras ito? Kailan ko ito tinanong? Kahapon. Tuesday pa ako nagtanong. Tuesday ng gabi. Ano ngayon? Merkulis na ng hapon. Alas 2 na ng Merkulis. So, wala siyang response. Anong oras ito ang tumingin sa aking si Sin by Denmar Santiago. Nag-sin lang si Denmar Santiago. Tinanong ko anong oras ito. Nag-send lang siya. Nag-sin lang siya at 7:14 p.m. Kikita ba dyan yung 7:14 p.m.? Naku nga, double check ko nga nakikita ba dyan? Ayun, Seen by Denmar Santiago at Tuesday, 7:14 p.m. So, nag-seen lang siya. Tinanong ko kung anong oras ito magsisimula. Nag-seen lang, hindi ko alam. Kung mamayang gabi ito, di ako sasali muna sa punto por punto dahil na mayroon topic si Brother Junior ngayong gabi. No? So, yun. Okay, continue po tayo sa babasa ng ating mga comment section. William Mapue, magandang hapon po JD, watching from Party Bulacan. Maria Judy Enovero, maing hapon sa tanan. Maria Judy Enovero, watching from Jensen. Wanna go to sleep na? Sleep na ta? Nobody bati nila po JD at Denmar. Yes, now yun, October 23. Problema lang, walang response. Walang response si Denmar Santiago. Try natin tingnan yung chat ko kay Denmar Santiago mismo. Okay. Yung kay Denmar kaya tayo mismo na chat ko kay Denmar. Wala siyang ano. Ano yun natin? Anong oras ang debate? Anong oras ang debate ngayon? Tingnan na. Nag-message na ako kay Denmar. Ayan Denmar Santiago. Nag-message na ako sa kanya. Anong oras ng debate? Pero yung last ko sa kanya na chat, eto, Denmar, mabigay ka na ng petsa. Kailan ng debate nyo ni Wendell sa Osamis? Dapat ngayong buwan na ito habang hindi pa nakakabalik si Father Darwin. Dahil ipapadala ko sa Osamis ang cameraman namin para gawan ng live coverage ang debate nyo ni Wendell. Napasin ko lang na sin lang ang ginagawa mo. Sin lang ginagawa talaga ni Denmar Santiago. So, kung matutuloy ito ngayong araw na ito, ewan ko. Kung hindi matutuloy, ewan ko rin. No? So, at least, nakita nyo naman yung mga chat namin. Okay, ito naman tayo ngayon sa Cuniberto Retarino. Paano nagawa yung cares kung civil wed, bawal tumanggap ng Eucharist? Yun nga.
Ibig sabihin, naghiwalay muna sila bago niya ginagawa yung cares. Bernardo Barsabal, maayong hapon bro. Meron ba debate? Maulan na hapon dito sa Las Piñas City. Meron, kami dalawa ni Denmar. Kaso nga lang, di ko alam kung anong oras ito mangyayari. Okay, Eduardo Lariosa ng Tanaw dili sa Cebu. Ranilo Delfin Lacuba. Maayong hapon bro JD, watching from Carmen Agusan del Norte. Teka, umina yata yung internet ko nagre-red siya, nagre-red. Oliver Celesius Bastasa, wala na yung RC bro kasi binili ang company sa Coke. Tapos gi-shutdown. Ayun, wala nang kakumpit ang Coke na mura ang presyo. Okay, Pandan Dumaran Emilia, maing hapon bro Jando, watching from Masinloc, Zambales. Marcelino Giboniser bro Jando, maing hapon, asko lang ba festa sa amo ba nag-inom sa akong anak og kauban ako sa trabaho na may niyagi nga gamay nga ipo-ipo sa atubang namo kami og akong anak ray nakakita tapos pahong kandila sabot pasabot ani. God bless bro, sabot por punto, watching from Conner General Santos City. Kung siya pasabot ana pagpasabot, undangin nyo ng tagay ninyo. Muna po pasabot diya. Kung siya pasabot, ipo-ipos nyo ang tungod, kamo rin nakita. Meaning ana, undangin ang tagay ninyo. Okay. Enemy you love ni. Kaya, pag magkaroon ng ibang lalaki, dapat huwag ka agad tumihaya. Kasi ibang lalaki na yan, saka na magpagamit kung kasal na talaga. Hindi porket na nakaranas ng halahala na lang tumihaya. Sabi ni June Luciliano. Good PM bro Jando, watching from Panaos, Ilocos Norte. Binabagyo na kami dito. Ha? Binabagyo na kayo? Amin, ano lang, tropical depression lang, pero mga lahat ng klase suspended. Okay, Montejo. Kita ko gi-share ni Brad Paul, wakaila si Meta ni Bacalares, mas iya jud na ilans pa ni Darwin mo ba? Ako tanaw na. Rio Odette Vitor. Mayang hapon, Brad Jando, watching from Butuan City. Si Alex Deget dito nga sa amin, pawala-walang signal. Pawala-wala talaga signal ngayon. Ngayon, pang-apat na wala yung kuryente. Silvia Roa, hello, good day. Bro Jando, watching from Binangonan, Rizal. Sabi naman dito ni John Luciliano, Bro Jando, tanong ko lang sino ang kinasal sa kana na dinaluhan ni Mama Mary at Jesus Christ ug mga apostoles. Ako na ibaluan, parente yun ni na Mama Mary. Pero pangalan, di ko masabi. Okay, Silvia Roa, takot yang si Denmark kahit noon pa sa makakaharap niya sa mga CFD. Kunwari, hindi raw takot, umatras. Siya nagsabi sa Mindanao tayo magharap. Lumabas ka sa Bohol. Sa Mindanao tayo sa Luzon. Mindanao, kinagat. Sabi niya, ay wag dyan kasi Audience Impact, iyon na. Nagsinungaling pa, binaboy daw ni Wendell ang debate. Anong binaboy? Nandoon ako. Ang nambababoy doon, yung mga daladalang alipores ni Alpi Haban, nakikipagkansyawan. Ang nakita ko, binanatan ko. Nakipagkansyawan sa akin, ako, 212. Nakipagkansyawan sila, binanatan ko silang lahat. Kaya sabi ni Alpi Haban, tinan mo yung batang yan, Tinan mo yung batang yan. Saywar ba? Tapos, next time, may next debate sana, hindi na natuloy kasi yumakap si Alpi Haba sa Katoliko. Kung talagang nambastos si Wendell doon, hindi ayakap yun, Anong foreman? Ikaw ha? No? So, ibig sabihin, sa madaling salita, nagbalik lang sa Badista, balik sa kasinungalingan.
Pareho lang yan. Alpi Haba at si Denmar Santiago. Nagbalik lang sa Katoliko, balik sa kasinungalingan. At gaya ng dati, ganun pa rin si Denmar Santiago. Tama ba o hindi mali? Pabilisan ng bibig ba? Pabilisan ng bibig. Napansin ninyo, binibilisan niya ang kanyang bibig. Tama o hindi mali? Nagulong niya, napansin nyo? Bakit ganun? Kasi nililito tayo. O ano? Tama o hindi mali? Ginagano niya, pansin nyo, tama o hindi mali? Kasi kung hindi mo narinig yung tama, sasabihin mo, narinig mo lang yung hindi mali, yung tama hindi mo narinig, sabihin mo lang agad, hindi mali. Oh. Di, ano pala? Tama pala kasi hindi mali. Oh, yun ang ano nila. Mandarambong talaga, no? Oh, sabi naman ni DC Cab, sana sa Cebu yung debate nila Denmar at Brother Wendell para makapanood ng live. Oh, mas maganda sa Cebu, papadala ko yung cameraman. Pero may kasama si Denmar, nagangalang Jeff. Sabi niya, gusto niya akong makaharap. Kontakin mo lang ako, Jeff. At mag-usap tayo kung anong paksa natin pagdidibatihan natin. Palig ako dyan, baka pa rin ako ni Wendell. Sige, okay ako dyan. Si Ipen Casamera Ezenia, baka nagulungan si Denmar Santiago sa debate challenge niya kay Bro Wendell. Okay bro, brand out sa Manila, di makareply si Denmar. Ganun, Manila pala ngayon. Okay, Bro Jando. Baka bumili pa ng lamesa na may foam si Denmar para malambot pag hinampas niya. Oy! Oh, nangahampas si Denmar ng lamesa. Doon ka. Nangahampas si Denmar ng lamesa. Totoo yun. Oy, last na. Wala na. Kabayan-bayan na. Oh. Last na. Maubos na tong ano ko. Itong baong ko. Okay. No? Talaga nangahampas yan si Denmar ng lamesa. Naalala nyo yon? Pakita natin yung video. Kasi di mo wala yung video eh. Ito, pakita ko yung video na si Denmar, napikon niya, nanghampas siya ng lamesa. Oh. Ito tayo sa save videos, Denmar. Nanghampas ng lamesa yan? Galit ba naman niya sa akin? Denmar nanghampas ng lamesa. Nang bagsak ito. Ayan, pakita ko sa inyo ha. Tingnan nyo. Sobrang galit na galit siya rito. Ayan o. Nakalagay dyan, ang author ng The Book of Knowledge is si Bishop John Joseph Duherte. Kilala mo ba si Bishop John Joseph Duherte? Yes or no? Yes, ayon dito, siya ay first scholar in residence Seton Hall University. Pero hindi yan kasi ang topic. Ang maganda dyan, Denmar, gibain mo yung argumento, hindi yung argumentator. Okay? Kaya nga, ayaw kong sagutin. Kaya nga ayaw kong sagutin kasi ad hominem yan. You are targeting the argumentator, not the argument itself. Kaya hindi ko sasagutin kung sino ba talaga yan. Sinabi ko lang, yan. Next question. Oh, Go ahead, Brother Mar. Next question. Bro Jando, itong si Duherte na nagsulat ng The New Book of Knowledge ay isang Katoliko. Kino-confirm mo ba? Yes or no? No, walang nakalagay dito na siya ay Katoliko. Hindi porket bishop Katoliko na, may bishop ang Protestante, no, kala mo. Kaya hindi ko kino-confirm. Next question. Huwag kang magalit. Next question na lang. Ito ha. Ayan. Napansin niyo yun? Ha? Hinampas ni Denmar yung lamesa. Balikan natin na hinampas niya ng lamesa ito. Nakalagay Katoliko. Ayan, Kino-confirm mo ba? Yes or no?
No, walang nakalagay dito na siya ay Katoliko. Hindi porket bishop Katoliko na, may bishop ang Protestante, no, kala mo. Kaya hindi ko kinokon. No, walang nakalagay dito na siya ay Katoliko. Hindi porket bishop Katoliko na, may bishop ang Protestante, no, kala mo. Kaya hindi ko kino-confirm. Next question. Huwag kang magalit. Next question na lang. Ito ha. Ayan. So, galit na galit si Denmar, hinampas yung lamesa. Tapos, ang yabang-yabang pa niya na kami daw dalawa ni Wendell kontra siya lang. Sa akin nga, nahirapan na eh. Ha? Sa akin pa lang, nahirapan na si Denmar eh. Tapos, mag-ano-ano pa siya na ano. Idamay pa ako. Dahil kay Wendell. Sa akin pa nga lang, hirapan na. Dami mo yung Padre Darwin, tsaka ako. Nanggagalaiti sa amin ng mga Sabadista. Alam nyo kung bakit? Wala kasing laban. 2:90 na. Lagpas na po ako sa, ano ko, expected 2 p.m. stop na ako. Dahil patulogin ko pa si Divine. So, hanggang dito na lamang po muna ako. Salamat po sa inyong panunood sa ating programa. May gani bro na anay meta AI, dali na kayo kinsay gitukod ni Kristo. O hadlok ang mga SDA sa AI. Nga naman, ilang tanang bakak, ibisto. Dumdum mo ni Holy Google? Ni Holy Google? Siya, why gamit tag chat GPT? Gatoo man ko nga. Ay, tinan yung saywar niya. Gatoo man ko nga na akay kaalam gitaguan da sa imong utok. Gamitan na siya. Ayaw pala ba ni chat GPT? Sabi ko, hoy, sabi sa Bible, lean not on your own understanding. Hindi ako nakabati sarili kong unawa. Hindi mo na ako feeling bright. Ha? Hindi ako feeling bright. Kaya, gagamitin ko si ChatGPT sa ayaw mo mano sa gusto. Sabi niya, wala ko itong ChatGPT. Alam niyo kung bakit? Lahat ng Seventh-day Adventist na mahilig magkwento ng tumo-tumo. Ano yung tumo-tumo? Mga maling haka, mga maling kwento, mga kabulaanan, mga kasinungalingan. Sabi niya, ang Herolay daw, yun daw ang modern Italy. Nang binasa ko, hindi pala. Dami niyang mali. Dami niyang mali. So, dami niyang palpak si Holy Google, no? Dami niyang palpak. Yun ang reason. Yun ang reason. Ayaw nila ang ChatGPT. Ito. Binasa ko ang New Book of Knowledge. Anong ginawa ni Denmar? Sangayon ka ba na ang author niyan ay si Duterte? Anong author? Hindi author si Duterte. Hindi si Duterte ang author ng New Book of Knowledge. Encyclopedia, patakar. Ha? Sangayon ka ba na si Duterte ay Katoliko? Sabi ko, no. Hindi porket may bishop, Katoliko na. Ang Aglipaya, may bishop. Anong ginawa ni Denmar? Binagsak yung lamesa. Hinampas ang lamesa. Yan ang style nila. Pagkagamit ka ng referensya, sabihin nila, sino ang contributor niyan? Ay, Groger Encyclopedia, Catholic Church, founded by Christ. Sino ang contributor niyan? Ganyan sila. Ngayon, ChatGPT na, hindi nila matanong yung tanong na yun. Sino ang contributor niyan? Hindi nila matanong yun kasi ChatGPT, OpenAI yan eh, OpenAI. Sabihin nila, huwag mong gamitin si ChatGPT, hindi naman lahat yan tamang sagot eh. Eto. Kasi hindi pabor si inyo, sabihin nyo na lang, hindi tamang sagot. Yun. Okay? At ako naman, kaya ko namang unawain ang limit ni ChatGPT. Bakit? Ano siya eh? Information siya by reality. How about by faith? How about by faith? Depende na yun. Kung meron mga Bible scholar nag-share nun sa internet, kaya niyang ilabas lahat ang mga yon.
kumpleto ito. Hindi, kung ikukumpara ko ang utak ng sabadista sa AI, ang sabadista 5%, ang AI 99%. Ano ko maniniwala sa mga ano na yan, mga kasinungalingan nila? Di mo ba alam dyan, Do, na ang modern name ng Herolay ngayon ay Italy? Di ako naman, dadali ko naman na. Hindi Italy! Ay, huwag mong gumamit ng ChatGPT. Tapos sabihin kagad niya, akala ko pag punto por punto, ang dami niyong alam. Tapos ngayon, ano ka ni ChatGPT? Ay, wag naman ganun. Saywar niya, bulok! Saywar niya, bulok! Bulahin mo ako? Bulahin mo yung asawa mo, wag ako! Bulahin pa ako? Akala ko ba, pag punto por punto, daming nalalaman. Kung maraming nalalaman mo, meron ka na karga dyan sa utak mo, huwag kang magtanong kay ChatGPT. Huwag magtanong. Takot lang kayo kay ChatGPT. Yan. Oh, yan ang totoo. At 2:25 na, I have to say goodbye. Kaya paalam na po sa inyong lahat. Patulogin ko pa si Divine. Paalam. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!